umabot ng Senado, may botohan sa Kamara. Kaya makikibalita tayo kay Congresswoman Isabel Maria Zamora, ang Yan. Vice Chairperson po ng House Committee on Justice at kinatawan ng Lone District ng San Juan City. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning, Sir Alvin and Ma'am Doris. Good morning Ma'am po. Doris, Happy Mother's Day. Ay, thank you and po. Thank you. Good morning po sa lahat ng tagapanood at tagapakinig. Mother ka na rin ba, ma'am? Kasi napakabata mo eh. Yes, ma'am. Hindi po. 42 na po ako. 42 na siya. I have Ba? one Ang ganda son. ng muka ni Congresswoman. Oh, she woke up like that. Happy Mother's Day, ma'am. Happy Mother's Day, Congresswoman. Ano pong aasahan ng madlang people sa magiging takbo ng activities dyan sa Kamara today? Okay, mamaya po, yung plenary session po natin ay devoted sa botohan. Pero bago po tayo magbotohan, si Chairwoman Jinky Luistro po ay magsusponsor or magbibigay ng speech kaugnay po dun sa ating committee report with the accompanying resolution and articles of impeachment. In short po, ipapaliwanag niya po kung anong nilalaman ng committee report at nung resolution at articles. May parang summary po ng kung anong nangyari po sa Committee on Justice at Opo. explanation po nung nakalaman sa committee report. O ipapaliwanag lang naman daw, partner, isa-summarize lang. Anong ikinatatakot ng kabilang panig? Sa palagay nyo, ma'am? Well, syempre, siguro ayaw nilang marinig ng taong bayan yung ebidensya na nailatag sa Committee on Justice. Ito po ang laman ng speech na yon. Ayaw siguro nilang maliwanagan ang taong bayan about the charges. Apo, ano ang boto mo? Ipipresume na ba namin na ang boto ni Zamora ay yes? Yes po. Yes na yes. Tayo po. Yes po. Remember po, last year I was a prosecutor. Kaya last year pa lang po nakita na natin ng ebidensya patungkol sa charges ng impeachment offenses po against the Vice President. Ngayon po sa totoo lang, pareho naman ang charges, pareho yung impeachable offenses, at nadagdagan pa po tayo ng ebidensya ngayon. So, sa aking palagay, personally po, malakas po ang ating ebidensya and makakakuha din tayo ng boto. Yung sinasabing mahigit 200, Congresswoman, are you also confident na abot sa ganon ang boto ng yes for the impeachment? Honestly, I don't have an idea kung gaano po kadami ang boboto. If their calculations are right, then that's very good for us po. But remember, ang kailangan lang nga po natin ay 1/3. So, with the 50 plus votes ng Committee on Justice, 50 plus na lang po ang kailangan para maipasa ang committee report, yung articles of impeachment sa plenaryo at matransmit ito sa Senado. Opo, opo. Paano po kung sandabakmak na kasamahan po ninyo ay hindi pumasok? Nag-absent? Walang quorum? Or nag-abstain, partner? yun. Ang abstain kasi parang no na rin eh. Sa Parang totoo lang, ganyan na rin. yung effect. Sa totoo na lang, no? So ano po mangyayari, ma'am? Well, siguro dapat matakot sila sa taong bayan dahil makikita naman ng kanilang constituents and hindi lang ng kanilang constituents, no, the Filipinos, makikita kung anong ginawa nila at obvious naman siguro kung hindi sila pumasok for that reason. Pero handa na po ba kayo sa wrath, ano pa sa Yan. Tagalog yung wrath, sa galit Aha. ng mga DDS, Sa gigil. ng mga pro-Duterte Oo. group na ang panakot ay humanda kayo sa susunod na eleksyon. Hindi namin kayo boboto. Ako po, sa totoo lang, the past many months, in fact, the past year, ang dami, sa liit ng syudad namin, no? Biglang ang dami kong bashers na mga DDS. But alam niyo ho, hindi ko naman pinapansin dahil alam ko po kung ano yung ginagawa ko for my constituents. And I believe that my constituents are happy with how I am serving them. Oo. And
sa tingin ko, gano'n naman din po ang mangyayari sa lahat ng mga or sa karamihan ng mga kasama ko. Yeah, Okay. by the way, as a review, Congresswoman, ano-ano nga po ba yung akusasyon? Review tayo, ha? Okay. So, ang nabanggit ko kanina, yung akusasyon na may threat Yan. laban sa presidente, first Sa lady, buhay. former House Oo. Speaker. That's one, no? Apat po ang ating articles Opo. o yung charges laban sa Vice President. Ang una po ay patungkol sa confidential funds. Ito po yung pondo ng Office of the Vice President at Department of Education na confidential funds siya, no? So dapat for intelligence operations, but supposedly winidraw itong mga pondong to at ipinamudmod sa iba't ibang tao, supposedly. The next one is unexplained wealth. Diyan po lumabas naman yung AMLAC report kung saan hindi nagtutugma yung SALN niya and the transactions na lumabas dun sa AMLAC report. Ito po yung narinig natin po with the AMLAC report na may parang 2.8 billion in transactions na unexplained o nawawala. And Opo. then yung pangatlo po, bribery. Noon po narinig natin na may allegations na namigay nga po siya ng pera sa iba't ibang officials. And then finally po, meron tayo yung tinatawag nating grave threats kung saan pinagbantaan po niya ang buhay ng ating presidente, ang first lady at ang dating speaker of the house. Lahat po yun, actually wala siyang sagot. Ang kanyang blanket denial, wala raw evidence. Wala. Sabi niya gano'n. Fishing expedition lang daw. Statement, wala raw ebidensya. Pero wala po siyang nire-refute. Ano? As a matter of fact, Correct. yung issue ninyo sa bribery, yan ang mukhang hindi masyadong nadidiscuss. Ano? Oo nga. Oo. Para hindi ko rin na, paano niya binribe ikamo? Ano yung aligasyon ng bribery? Okay. Ang nakalagay po dito sa articles natin para maliwanag, no? Respondent Vice President committed bribery, graft, and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayed public trust when she gave monetary gifts or payments to DepEd officials to induce the violation and circumvention of procurement and other related laws. Yun yung may sobre, Oo. Congresswoman. Yes po. No, I Yes. remember. Hindi lang siya In fact- na-highlight. Yun yung may sobre na may ASEC ba o direktor o Oo. USEC. Yes Marami. po. Na pati si POA kasali. Di ba sabi? Tig 50. No, Ang I sinabi remember. po niya, in fact, ni Mr. Poa na meron siyang natanggap, although maliit lang na amount to, di ba? Sabi niya reimbursement daw yun Yes. ng kanyang parang now I Yung remember. kanyang mga Oo, ginastos now I po. remember. Oo, tama. Dahil labas po siya ng labas daw ng pera. So, Opo. binabayaran siya daw Oh. at different times of the year. So alin dyan yung ipoprosecute mo? Sakaling membro ka nga ng, Yun. ng prosecution kasi kasali ka nga last time eh. Oo. So malamang this time kasali ka rin. Alin dyan yung ipoprosecute mo? Well, unang-una po hintayin natin ang election ng prosecutors. But Opo. last year po, ang nakatoka sa atin yung grave threats. Yung may video. oo. Kasi sabi naman ng iba, ng mga supporters niya, hindi yan grave threat. Threat yan, pero hindi grave. Well, maski anong klaseng threat pa po ito, hindi ba? Dapat po ang ating vice presidente ay hindi nagbabanta sa maski sino po, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulo. In So, a palaga- sense, okay, go. In a sense, Congresswoman, para masasabi mo rin na kasalanan niya rin na umuusad dito kasi hindi niya Kaya sinagot nga. ang haba-haba ng Oo. pagkakataon na pwede niyang sagutin at makita ng taong bayan ng kanyang reaksyon. Di baka mag-turn yung tide, no? Pumabor sa kanya dahil sumagot naman siya, yat pinipilit Hindi ninyo. niya ginawa. Hindi naman niya sinagot isa-isa, no po? Alam niyo ho, tama yan, no? Remember, in fact, siguro aware naman din po ang ating mga constituents. Siyempre, lagi namin sinasabi, this is a political exercise and may mga balita tayo na may mga natatakot na congressman o concerned dahil
in the next elections, baka maapektuhan ng kanilang boto, ang kanilang kamag-anak or what have you. But alam niyo ho, madami pong nasway dahil po dun sa AMLAC report. And yung mga ebidensya pong nilabas noong Committee on Justice hearings remain uncontroverted. So wala po silang nilabas. And yun nga po, gaya ng sabi nyo kanina, ano pong pakikinggan o ano pong paniniwalaan ng taong bayan except yung nailabas na ebidensya sa Committee on Justice. Banggitin ko po, remember last year po, nagkaso sila ng several petitions to stop the proceedings last year. Tapos, nung from the House of Representatives, nagkaroon tayo ng decision ng Supreme Court na sabi bigyan po siya ng due process. Correct. I-invite po siya, ipakita sa kanya lahat ng ebidensya, ipakita sa kanya ang draft po ng articles of impeachment. Lahat po yun ay ginawa natin. Naman lahat, oo. So ngayon In fact, nakakatawa na po, di ba, pag may hearing, it was very repetitive. Maski na wala po siya dyan, pinapatanong paulit-ulit ni Chairwoman Jinky sa committee secretary kung nandyan ang Vice President. Oo. That shows na hindi po siya talaga nagpakita at hindi niya hinarap ang mga akusasyon sa kanya. Opo, hindi po makasagot yung silya, yung empty chair, hindi makasagot. Pero sa palagay nyo, Congresswoman, yun pong nakatoka sa inyo na grave threats. Yan po ba kaya ang magpipin down sa kay Vice President Sara? At kailan po yung hearing? Yan naman talaga inaabangan ng mga tao. Well, okay. For me po, no, lahat ng articles, yung 4 na articles ay pare-parehong malalakas. Yung sa grave threats lang po ang sinasabi namin, kaya sa tingin ng ibang abogado ay ito yung pinakamalakas dahil po yung very video na napanood po nating lahat, yun na po yung mismong ebidensya na ginawa niya yung impeachable offense. Siyempre, yung iba pong charges, iba pong impeachable offenses, ay may kailangan pang documents na evidence, di ba po? Ito napanood natin po lahat na nagmura siya at pinagbantaan niya po yung Pangulo and First Lady and the former Speaker of the House. Now, as to your question kung kailan po yung hearing, assuming of course na we get the 1/3 vote, ita-transmit na po namin sa Senado ang articles of impeachment. Gaya po ng ginawa natin last year. And then, gaya po ng sinasabi natin last year, trial shall proceed forthwith. Dahil yun po ang nakalagay sa ating saligang batas. Yeah, okay, thank you. Good luck po sa inyo, ha. Ay, mamaya, didesisyonan din po kung sino yung magiging miyembro ng prosecution team o that's going to be decided on a later date? I'm not sure po, honestly, kung mamaya po yun or it could possibly happen tomorrow. Baka bukas na. Mag-explain ba kung bakit yes or no ang kanilang boto? Actually, hindi ko po alam sa House leadership kung papayagan yon siguro po after, but it will be nominal voting. So sasabihin nyo po kung Yes or yes no. or no kayo. Okay. Ayun. Okay. Sige, good luck po sa inyo. Mag-aabang po yung sambayanan, Oo. Congresswoman. Kami din po magla-live. Kami magla-live tayo, di ba? La-live din po yan Hook hook up din sa DZMM Teleradyo. Anong oras ba yan? Alas 3? Alas 3 po ang umpisa Alas ng 3. plenaryo. Okay. So, we invite everyone to watch po para maliwanagan po tayo sa isyung ito. Salamat po. Mabuhay po kayo, Thank you, Congresswoman. Mabuhay ka. Thank you very much, Sir Alvin and Ma'am Doris. Bye-bye. Salamat po. Si Congresswoman Isabel Maria Zamora, ang Vice Chairperson po ng House Committee on Justice at kinatawan sa Kongreso ng Lone District ng San Juan.